Alam mo na ba ang iba't ibang classifications ng polygon? Kung hindi pa, tara pag-aralan natin. Ang polygon kasi ay pwedeng i-classify depende sa properties na pinag-uusapan. Pwede natin siyang i-classify based on its number of sides. Ibig sabihin, sa classification na to, ang i-consider natin ay kung ilan yung sides ng polygon. Pag-aralan natin yung ilang mga halimbawa na inihanda ko para sa inyo. Dito sa naunang figure, makikita natin na merong tatlong sides. Palakihin pa natin ng konti. Ayan. Meron tayong tatlong sides. At ang tawag sa polygon na may 3 sides ay triangle. Para madali niyong matandaan, tandaan nyo rin yung prefix na tri, which means 3. At yung kasunod naman nating figure na merong 4 na sides, ang tawag sa kanya ay quadrilateral. Quad means 4. Dito naman tayo sa pangatlong polygon na merong 5 sides. Ang polygon na merong 5 sides ay tinatawag na pentagon. The prefix penta means 5. At ito naman ay merong 6 na sides. At ang tawag sa polygon na may 6 na sides ay hexagon. Dumako naman tayo dito sa polygon na merong 7 sides. Ano ang tawag sa kanya? Heptagon, because hepta means 7. At ang polygon na merong 8 sides ay tinatawag na octagon. Octa means 8. Samantala, kapag meron namang 9 na sides, ang tawag sa kanya ay nonagon. Nona means 9. Samantala, kapag 10 naman yung sides, ang tawag sa kanya ay decagon. Kasi deca means 10. Pero alam nyo ba kung anong tawag sa polygon? Kung ang number of sides ay 11, o di kaya naman 12, o di kaya naman ay 13, 15, 20, 50, 100, 1000, o ilan man yung number of sides niya. Alam niyo yung tawag sa kanila? Comment down nyo, isulat nyo sa comment section below. At para malaman ko rin kung ano ang tawag sa kanila. Okay, so to summarize, yung classification ng polygon based on the number of sides, tandaan lang natin yung mga prefixes tulad ng tri means 3, quad means 4, penta means 5, hexa means 6, hepta means 7, octa means 8, nona means 9, and deca means 10. Kapag familiar kayo sa mga prefixes na yan, madali niyong maaalala yung classification ng polygon according to the number of sides. Ngayon, pag-aralan naman natin yung isa pang paraan para mag-classify ng polygon. We can classify polygon based on its regularity. Kasi meron tayong tinatawag na regular polygon at irregular polygon. Pag-aralan natin kung ano nga ba ibig sabihin ng regular and irregular polygon. Pag sinabing regular polygon, all sides and angles are equal. Sa makatuwid, lahat ng sides niya ay magkakasing haba at lahat din ng interior angles niya ay magkakasing sukat. Tignan natin yung example na ibinigay ko dito. It is being indicated here na yung side na to ay 10 cm, ito ay 10 cm, ito rin ay 10 cm. And therefore, we can say na lahat ng sides ng triangle na to or ng polygon na to ay equal at masasabi natin na siya ay regular polygon. Aside from that, pwede rin nating i-consider yung kanyang interior angles. Sa nakikita natin yung interior angles niya ay 60 degrees, 60, 60 degrees. Lahat din ng interior angles are equal, kaya masasabi natin na yung polygon na yan ay regular polygon. On the other hand, meron din tayong tinatawag na irregular polygon. Sabi, not all sides and angles are equal. So, ibig sabihin, hindi equal lahat ng sides niya. Hindi magkakasing haba at hindi rin magkakasing sukat yung mga interior angles. Tignan natin yung example na to. Although 10 cm and 10 cm, yung dalawang sides are 10 cm, pero yung pangatlong sides ay 14.14 cm, kaya hindi equal. So, maiko-consider natin siya as irregular polygon. Aside from that, kapag inobserbahan naman natin yung interior angles niya, bagaman
congruent or equal yung dalawang interior angles na 45 degrees, pero yung pangatlong interior angles na 90 degrees ay hindi equal dun sa 45, kaya may consider pa rin natin siya as irregular polygon. Pag-aralan pa natin yung iba pang mga examples para maging maliwanag sa atin to. Okay, so we have this quadrilateral. Okay, obvious na obvious. Alam ko, kilala nyo tong quadrilateral na to. This is a square. Kasi lahat ng sides niya ay equal. At lahat din ng interior angles niya ay equal. Kaya, masasabi natin na ang square ay isang regular polygon. Samantala, ito, bagaman quadrilateral din siya, particularly, ito ay isang trapezoid. Pero kung titignan natin, magkatulad man yung measure ng base angles natin at itong angles na nasa itaas, pero hindi sila equal lahat. Kaya masasabi din natin na ito ay irregular polygon or non-regular polygon. At ganun din, kung titignan natin yung length of its sides, ito ay 8.25 cm, the other one is 8.25 cm, okay na sana, kaya lang ito ay 8 cm and the other one is 12 cm. Ibig sabihin, hindi lahat ng sides ay equal, kaya irregular pa rin yung classification niya. Okay? So another example, meron tayo ditong pentagon. At kitang-kita naman dito sa first illustration natin, na lahat ng sides niya are 6 cm in length. At lahat naman ng interior angles niya measure 108 degrees. Kaya masasabi natin na this polygon is regular polygon. Samantala, ito namang isa nating pentagon, bagaman pentagon din siya pero kitang-kita naman. By means of observation, magkakaiba ng measurement yung interior angles. At the same time, yung sides niya ay magkakaiba rin. Kaya masasabi natin na itong pentagon na to ay irregular pentagon. Okay? Next, pwede rin nating i-classify ang polygon base sa convexity. Kumbaga kung itatranslate natin yung convexity in Filipino, based on my research, ibig sabihin yan ay katambukan. Tignan natin kung ano bang ibig sabihin yan or ano ba yung characteristic ng convex and non-convex polygon. Okay, so pag sinabi natin convex polygon, all interior angles are less than 180 degrees. O baligtarin natin, wala tayong makikitang angles na greater than 180 degrees. Kasi nga, less than lang daw lahat ng interior angles ng convex polygon. And aside from that, no vertices point inward. Wala daw tayong makikitang vertex na papasok sa loob yung direction. Okay, tignan natin tong example natin dito. If we are going to look at this illustration, sorry for that, nahihirapan akong kontrolin. Ayan. Kung mapapansin natin, lahat ng interior angles natin dito, ang measurement ay 108 degrees. Lahat sila ay less than 180 degrees and that makes it a convex polygon. At kung titignan din natin, wala tayong makikitang vertex na papasok sa loob yung direction. And another one, pupwede kapag in-extend natin lahat ng sides or any of the sides, walang papasok na extension sa loob mismo ng polygon. Yun ang iba't ibang characteristics ng tinatawag nating convex polygon. On the other hand naman, pag sinabi nating concave polygon, at least one interior angle is greater than 180 degrees. So may makita ka lang na isang interior angle na mas mataas pa or mas malaki pa sa 180 degrees ang measurement, panigurado. Yan ay concave polygon or sometimes tinatawag ding non-convex polygon. Okay, tignan natin yung example. Makikita natin dito na meron tayong 270 degrees na interior angle which is greater than 180 degrees. Kaya masasabi natin that this polygon is a non-convex polygon or concave polygon. Aside from that, makikita rin natin tong vertex na to kung saan inward yung direction niya, papasok sa loob.
usually yung vertex na papasok sa loob, yung corresponding interior angle niya ay greater than 180 degrees. Panigurado yan. And aside from that, pagka in-extend natin alinman sa mga sides na to, o kahit itong dalawa, pag in-extend natin yung dalawang sides, panigurado dadaan at papasok siya sa loob. Kaya masasabi natin that this polygon is a non-convex polygon or pwede rin natin siya tawagin as concave polygon. Okay? Let me give you another example. Halimbawa ito, this is a pentagon. Makikita natin sa naunang illustration, ito ay walang interior angle na greater than 180 degrees. So masasabi natin that this polygon is a convex polygon. Samantala, ito namang isang polygon, dito pa lang makikita natin, bagaman ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ito ay isang hexagon. Pero yung isa sa mga interior angle niya ay greater than 180 degrees. In fact, yung measurement nito ay 240 degrees. Kaya masasabi natin that this polygon is a concave polygon or non-convex polygon. And aside from that, may makikita tayong vertex na going or pointing onward or inside. Okay? And kapag in-extend natin tong side na to, panigurado papasok siya sa loob ng polygon. That makes it an indicator na itong polygon na to ay concave polygon. Okay? Okay, let's try another one. We have this example. Ito ay quadrilateral. Samantalang itong isa naman ay 1, 2, 3, 4, 5, 6 hexagon. Kung mapapansin natin sa quadrilateral na to, wala din tayong makikitang interior angles na greater than 180 degrees. Kaya itong polygon na to ay masasabi nating convex polygon. Samantala, dito sa kasunod na polygon, okay na sana lahat 90 degrees. Kaya lang meron tayong nag-iisang interior angle which measures 270 degrees. Kaya masasabi natin na ito ay concave polygon or non-convex polygon. And aside from that, meron din tayong vertex na pointing inside. And at the same time, pag in-extend natin tong side na to, extend palabas at extend paloob, merong part ng extension na papasok o dadaan sa loob ng polygon. Kaya masasabi natin na yung polygon na yan ay isang concave polygon or non-convex polygon. I hope you learned something from this lesson at sana magamit nyo rin yung mga kaalamang natutunan nyo sa lesson na to sa iba pang mga lessons na related sa geometry for first quarter of grade 7 under Matatag Curriculum. Okay, thank you so much and have a nice day. And please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you so much.